Ang akong pangutana, Pastor, nagsulti ba ka sa kamaturan? Salamat. Ya, una-una dili ni pastor ha. Ya dong pinunyagan sa misbahan ya. Dili pastor. Nagsulti ka ba sa kamaturan? Sa Roma akong tubagon. Sa 1:8:44 ang amahan sa bakat mong yawa. O ang yawa dili mosulti tinuod. O nga di kami mosulti dili tinuod ay ang Dios masukuan na. O sa pulos kamaturan, veritas liberabitbus. Kung isulti ka sa kamaturan, sama sa giingon sa labaw nga makagahom, nga ang karning baboy, dili pwede kanon kay mahugaw ka na sa inyong mga lawas. Imo ba nang gisulti sa katawhan, nga ang baboy, dili pwede kanon? Salamat sa nindot o matalunanong pangutana. Bisan wala niya gikot ang bersikulo kapitulo atong basahon. Nana sa Levitico kapitulo 11 versikulo 7. Ang baboy bisag pikas ang kuko, dili musap busa dili kini ipakaon. Hugaw kini alam kaninyo. Una yang gikot niya to nang isulti. Pero ang pulong kaninyo kinsa may giingnan na sa Levitico. Wala pa'y Kristiyano ang giingnan niya. Ang giingnan sa Ginoo, matod pa niya, kamong mga Israelita, kung natong iatras sa Levitico 11:1, dili Kristiyano ang giingnan. O ang giingnan na mga Israelitas. O ang mga Israelitas, sangtod karon mga Hudiyo, di mo ka baboy, mananglitan. Kung iipusar, diris pagadian ng no helmet policy sa nakasyudad, dili na pwedeng implementar nimo sa labangan. Kinahanglan nila mag-helmet ito. Kaya ang giingnan taga-pagadian naman, pagadian na mo, sugot, huwag mo sanong. O ang giingnan nini di man Kristiyano. Ang giingnan nini, ang mga Hudiyo man, hugaw ang baboy para nila. Pero sa mga Kristiyano, may nga itong Ginoo. Marcos 7:14, matod pa niya. Sa ingon-ining paagi, ang Diyos miingon, Marcos 7:14, ang tanang pagkaon, gihinluan na sa Diyos. O sa 1 Corinto 11:25, palit ka mo sa mga gibalikya sa merkado o kaon unsa man ang naadya. Sa merkado may baboy wa. Busa pasalamat ng sa tabrad kung di mo mukhang baboy para di sa bumahal ang presyo. Ay kung daghan na mga mas bumahal pag ang baboy. Mo? Busa ang baboy hugaw alam sa mga Hudiyo. Pero natong mga Kristiyanos gihinduan na kini sa Dios o kaon sa unsay ilalit. Salamat sa nindot nga pagutana sa tungod. Ano nga ba istorya? Kana siya, gikan pa na sa una, balik sila mabuko. Nyara brad. Ano ang siya nga karne? Di porobite din na. Kaya gisudlan na siya sa parang espiritu. Dayon nangambak sa pangpang kaya matay. Basig na yung ambak, basig na yung buhi. Sa kadaghan po niya hayop, nga di bawal, nga di kapakanon, dalo po kayo tanang bawal, kaya mga tao, dalo bawal. Eh nagag-ayaw, uyaba yung silingan, uyabon po nimo. Mana, di bawal na. Ang tingnan po kayo istorya, di kayo po magkaroon ng baboy. Kaya tanong ng baboy, budasan pa na. Dahil joke-joke na eh. Pero ako, sa tingnan ko ng istorya, gawas ng high blood ko, di ko mukhaw ka ng baboy. Ang tingnan ko ng istorya, naagin ang Biblia. Daghan kay provision na sa Islam. Nga di yun na ipakaon. Ano, daghan kay provision sa Islam na, white pork prohibited to Islam. Di yun na ipakaon. Pero mo dipinsa ta na, isip Kristiyano, sila Islam, kay balik Islam ko. Balik Islam po ko. Ay kapuyan, kaning Kristiyano. Isa rin din noon, nag-reliyon, mayroon ito nilahan eh. Isa rin ala, isa rin reliyon. Nagkasinag tribo, isa rin reliyon, tinagkasitag tribo, nagkasitag reliyon. Eh, joke-joke lang eh. Kung di prohibited na, dipinsa ni brother, tinuod yun na, sa kuha nga bahig, sundon po na ito na. Sa kuha lang ha? Kaya nga may bawal basig, matabang po na ito na. Grabe naman ang kaming baboy. Kaya sakit dito lang na. Di prohibited yun na eh. Sa istorya na akong libasa, tanang mga espiritong gautan sulod sa baboy, yung nanagan niya ito sa pangpang, nambak. O
Unya guay ni ambak ato, na breeding to pati tagada karon. Oh, lay lagit na bra. So sa ato pa, kani akong brother, iya magidipinsa kami pareho man ni Cristiano. Sige lang, okay lang. Imong pagtuo, imo ato pagtuo ato. Kabalo ba mo? Kanang imong pagtuo kakong pagtuo di na kaluwas kay Ginoo ray muluwas nato. So, salamat sa mga argumento. So, follow up na pangutana, Brad. Follow up sa imong pangutana niya. Atong baboy, nga mingon ka, 50 mang daghan na kayong mabasa. O, sa palihog lang kong basa, sa giingon dire sa Leviticus pod, o dire sa Marcos 5, versikulo 12, 13, o Mateo 8, versikulo 30, 32, o Lucas 8, versikulo 28, 32. So, salamat, Brad. No, palinawa. Ayaw ipabasa Marcos Kapitulo 5, versikulo 11. No, may nga dire. Kay may dagha mga baboy dito, o nga nangaon sa baginit. Lihangyang daw tang espiritu pagtuwa pasudla kami na ng baboy. O gitugutan ni Jesus. Busan daw tang espiritu ng gawa sa tao o nalulod sa mga baboy. O nga diha-diha nangambak sa pangpang o nalumos. Ang pagkakala ni, naman lagi sa baboy ang daw tang espiritu, Brad. O nga, wala ka nang ipabilin diya sa ang daw tang espiritu sa baboy. Huwag yun. Ano man? Kay katong mga babuyan na namatay na tuwa itong kasanay. Ano man? Nabasa. Kung natong ipadayon. Ngayon, Padre. Og nalumos, og nangamatay silang tanan. Namatay na to. Huwag na itong kasanay. Ikaw kung lumalumos, makasanay pa ka? Namatay itong mga babuyan, mga ang baboy. Nalumos. Huwag tanan, generic term. Atong balikon pagbasa. Generic term ang giskutan niya. Nga nangamatay ito silang tanan. Mga ang baboy, isang tao naghugaw sa mga Hudiyo. Ang Apostol San Pablo mingon sa 1 Corinto 11:25, kung matulog merkado, palit ka mo sa unsamang itinda diya sa merkado. Lucas 17, kaon sa bisan unsa idalit ka ninyo. Kung dalitan kag baboy kay Dr. sumusulingan, nga litson nga naglatab. Mingon man ang Biblia, nga matod pa, kaon sa bisan unsa idalit nga na kanimo. O ang hugaw, gihinluan na sa Dios. Si San Pablo nga nagampo sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 15. Ang pag-ampo ni San Pedro, gigutom siya. O dunay malong, o naa dito ang baboy. Mingon ang Ginoo Pedro pag-ihaw kaon. Mingon si Pedro dito. Nga naman, naaba man siya una-unang nahugaw ang baboy, kay Hudiyo man siya ganito. Pero unsa may giingon sa Ginoo, ayaw hingandig mahugaw ang tanang gihinuan sa Dios. Buhat Kapitulo 10, versikulo 15 ngadto 20. O ang katong panapton nga dunay baboy ibalik sa langit. Sa tupang baboy na langit. Di ba? Nga di man makasakag langit ang hugaw. Mateo 21:27. Therefore, limpyo ng baboy. Kaya po siya palabrak. Palab siya. Basahan lang palihog ang Ezekiel 22, versikulo 26. Ezekiel, itong basahan na. Ang Ezekiel 22, versikulo 26. Basin na mula ba niya? Ezekiel 22, 26. O ikaw, o nautan, gisamanan mo samad, nga ang kamatayo ng prinsipe sa Israel, kansang adlaw na sa panahon sa katapusan sa kadautan. May basa rin hugaw ba ba? May kaduwasan. Kung nalagi dito ang baboy, matod pa sa Lucas 14, Lucas 16, ang tanang balaod sa mga Hudiyo, hangtod lamang ni Juan nga magbubunyag. Saan ay tuldok? Ang balaod sa mga Hudiyo kaniadto hangtod lamang sa panahon sa magbubunyag. O bitaw karon lang pagbasa karon Domingguha, nagpakita ang atong Ginoo ni Moises o ni Elias. Kinsa man si Moises ang nagdala sa balaod o kini si Elias ang propeta. Dog pasabot ang katumanan sa gitagna sa propeta o sa mga balaod mao si Jesus. Therefore, gipapas ng dalang balaod sa mga Hudiyo
ang pagdili pagkababoy, ang pagdili pagpangahoy, panahon sa adlaw Sabado, ang pagdili sa tawag na to paglakaw og taas nga lakat kung panahon Sabado pagbiyahe o Domingo, gibuwala na kana. Kumitan kaningon man sa Lucas 16:16, ang tanang balaod kaya to taman lang ni Juan magbubunyag. Therefore, dunay bagong balaod ng mga Kristiyano o mo kana. Ang baboy limpyo yun. Kaya ang baboy na langit o nibalik sa langit. Kaya mabasa na to diya sa Buhat Kapitulo 10 versikulo 25. O watay mabasa diya sa Biblia nga minyong ang atong Ginoong Jesucristo ay kaog baboy. Ang iyong Ginoo ang nahigugma kanako magatuman sa kong mga sugo. O ang sugo sa Ginoo kung wadto ka sa kabalay, kaon sa bisan unsay dalit nga nimo. Kaon ka sa unsay dalit kung mabisita ka. Mauna ba po namin kayong gaon, no? Mga tinaw ang mabasa.